Nagsalita si Naoya Inoue matapos ang laban. Sabi niya kontrolado niya ang takbo ng laban at nagawa niya ang kanyang game plan ayon sa kanyang ensayo. Ayon sa kanyang kampo, naging epektibo ang pag-manage ni Inoue sa distansya dahil hindi siya masyadong tinatamaan ng suntok sa mga unang round. Gayunpaman, sinabi ni Inoue na sa ngayon ay wala pa siyang may bibigay na konkretong plano para sa kanyang susunod na laban. Magpapahinga daw muna si The Monster Inoue at hayaan na lang niya ang kanyang promoter. Sinabi pa ni Inoue na isang napakahalagang panalo ito para sa kanya laban kay Junto Nakatani dahil isang pound for pound. Pinuri din niya si Junto Nakatani mga boss dahil sa magandang laban na pinakita. Sabi pa ni Inoue na maging champion din balang araw si Junto Nakatani sa Super Bantamweight Division. Parang senyales na ito mga boss na aakyat si Inoue sa Featherweight Division dahil balak natay bakante ang lahat ng titulo. Samantala sa kabila ng pagkatalo ni Junto Nakatani, sinabi niya na hindi naman siya nagulat sa pinakita ni The Monster Inoue. Pinuri niya si Naoya Inoue na isang magaling na champion. Nagpasalamat din si Junto Nakatani sa 55,000 fans na nanood sa Tokyo Dome. Pinangako ni Junto Nakatani na babalik na lang daw siya na mas malakas. So walang ibang sinabi si Junto Nakatani mga boss kundi papuri kay The Monster Inoue. Samantala Cuadro Alas Casimero may reaction kay Inoue. Sabi niya, "Hay nako Inoue, hindi mo talaga ako mapapalakpak sa'yo. Kahit kaunti wala akong bilib sa'yo." May comment pa si Casimero na nasa mahigit 30 na ang kanilang panalo pero ganun pa rin ang pinakita nilang laban. So hindi po natuwa si Cuadro Alas sa performance ni Inoue at Nakatani. Siguro dahil technical ang naging galawan ng dalawa. Kumbaga pautakan kasi yung laban. Hindi yung basta sugod at bumanat ng mga power shot. Parehas ang dalawang boksingero na elite fighter, pound for pound. Kaya hindi sila basta bumibitaw ng maraming suntok. Dahil konting pagkakamali lang, pwede na silang masilat. So ganyan talaga kapag parehas magaling ang boksingero mga boss. Pero si Junto Nakatani masyado lang siyang nag-ingat sa laban niya. Maganda sana kung sa mga unang round, nag-pressure din si Nakatani para hindi masyadong nadihado sa puntos sa mga unang round. Mapapansin nga nung nagsimula ng gumanti si Nakatani at bumitaw ng kombinasyon, tinatamaan niya si Naoya Inoue. Samantala may kumakalat na larawan kung saan natutulog daw si Terence Crawford habang nanonood sa laban ni Inoue. Pero sa picture na yan, nagkataon lang na napapikit si Terence Crawford. Pero hindi naman ibig sabihin na natutulog na. Sanay nga si Terence Crawford sa laban ni Shakur Stevenson, paano siya matutulog kay Inoue? Kaya hindi na bago kay Crawford yung mga ganyang estilo. Isa na lang ang sinisigaw ng mga fans sa mababang dibisyon na pwedeng labanan ni Inoue. Ang katapat daw niya dyan si Jesse Bam Rodriguez. Pero aakyat pa lang si Jesse Bam Rodriguez sa Bantamweight Division. Samantala si Inoue paakyat na ng Featherweight. Kaya medyo matagal pa bago natin makitang laban na yan. Baka mas mauna pa natin makitang laban ni Junto Nakatani kontra Jesse Bam Rodriguez.